And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. So eto mga kapatid, may konting chismis lang ako sa inyo Aray ko. Kasi nga actually wala talaga to sa plano ko mga kababayan na mag-content pa ngayon dahil meron nga akong ginawa kanina at medyo pagod na ako. Aray ko. Pero mga kapatid, no, ito kasi mga post na ito coming from Senator Risa at dito kay Sara Duterte. Meron lang kasi akong na-realize na mga bagay mga kapatid habang may ginagawa ako kanina. No? Kasi nga, alam naman natin mga kababayan na pareho pong nasa posisyon itong dalawang babae na ito. Itong si Senator Risa at itong si Sara Duterte. Kanya nga lang mga kapatid, meron akong na-realize kanina, no, habang dumadaan itong mga post na ito kay Sara to habang dumadaan itong mga post na ito sa newsfeed sa aking page na One Talk PH. Sa mga hindi pa pala nakapag-follow sa atin sa Facebook, meron din po tayong Facebook page mga kababayan, One Talk PH official po, no, yung pangalan ng ating Facebook page. And I think wala pa yata tayong 1,000 followers dyan. So, kung may time kayo, pwede nyo po akong i-follow din mga kapatid sa ating Facebook page at magsisimula na rin akong maging active mga kababayan sa ating Facebook page. So yun na nga mga kapatid, mabalik tayo dito. Habang may ginagawa ko kanina, dumaan nga itong mga post na ito ni Senator Risa at ni dito sa isang pakilalang Shaira Dacuela Queen. Vlogger to mga kababayan, panigurado. Isa na namang bayad na vlogger ni Sara to. Aray ko. So yun na nga, pinopromote nitong vlogger na ito mga kababayan, itong pagbisita di umano ni Sara Lustay sa isang okasyon. Aray ko. And dito din sa post ni Senator Risa mga kapatid, pinapakita din po dito, no, ng ating butihing senadora, no, na siya mismo, no, bumababa po sa mga lansangan at nakikihalubilo sa ating mga kababayan kung saan mga kababayan natin kailangan talagang marinig yung kanilang mga boses. So ito yung pinupuntahan ni Senator Risa ngayon mga kababayan, no, para makuha, no, yung mga gustong ipaabot ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. So dito nga mga kapatid, meron po akong na-realize sa dalawang post na ito. Kasi mga kababayan, alam naman natin na itong si Sara Duterte, kapag lumabas ito sa kanyang lungga mga kapatid, no, automatic yan mga kababayan, pumapatak po ang metro ng kaban ng bayan. Kasi nga mga kapatid, itong si Sara Duterte, no, pag lumabas ito, ang gamit-gamit na pera nito mga kababayan ay galing po sa pondo ng kanyang opisina. Ibig sabihin mga kabatid, ginagamit po ni Sara Duterte yung pera ng taong bayan para sa kanyang mga political agenda. Samantalang itong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan, no, ito po, no, itong ginagawa niyang pagbisita sa ating mga kababayan, sa mga lansangan dito sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga kapatid, sariling pera po ni Senator Risa yung kanyang ginagamit dito. At hindi po siya gumagamit ng pera galing sa kaban ng bayan. Unlike kay Sara Duterte mga kapatid, no, na kung saan kahit saan magpunta, no, itong ating napakawalang kwentang vice presidente, Aray ko. 'di ba? Kahit saan magpunta itong napakawalang kwentang vice presidente natin mga kababayan, sandamakmak po yung bodyguard na kasama nito. Ngayon ang tanong, sino ba nagpapasahod, no, dito sa mga bodyguard ni Sara Duterte? Hindi ba mga kapatid ang kanyang opisina? Tapos
itong ganitong mga lakad ni Sara Duterte, mga kapatid, wala siyang ibang ginagawa kundi umakyat ng stage at siraan ng siraan ang gobyerno na kung saan ito yung gobyernong nagbibigay ng pondo sa kanyang opisina. Pero inyo, ilang daan itong bodyguard ni Sara Duterte? Oh, lahat yan pinapasahod ng gobyerno, mga kababayan. Tapos, pagkaakyat niya ng entablado, puro paninira sa gobyerno yung kanyang ginagawa. Oh, pamumuliti ka, mga kapatid. Imbis na bumaba sa mga lansangan, no? At pakinggan yung mga hinaing ng ating mga kababayan, wala, mga kapatid. Ang ginagawa ni Sara, nag-iikot siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gamit-gamit ang pera ng gobyerno at puro pa pamumulitika yung kanyang ginagawa. Aray ko. So dito kay Senator Risa, mga kababayan, tignan nyo naman ang ating butihing senadora. Alam nyo, mga kapatid, minsan nagigilty ako eh. Kasi sa panahon ni former President Duterte, DDS din tayo, mga kababayan. Aray ko. At ito nga sila Senator Risa Hontiveros, isa ako, mga kapatid, sa naninira talaga dito dati. Kasi nga, naniniwala ako na isang matinong leader si Tatay Digong nyo. Aray ko. Tapos yun pala, mga kababayan, nakakulong ngayon sa dahig dahil nakumpirma yung kanyang mga ginawang pang-aabuso sa ating mga kababayan. Aray ko. So, from time to time, hanggang ngayon, unti-unti akong napapatanong sa sarili ko. Ito bang sila Senator Risa na sinisiraan ko dati? Ito ba talaga ay kalaban ng bayan o kakampi ng sambayan ng Pilipinas? Kasi nga, mga kapatid, sa tinagal-tagal ng panahon, naging consistent sila doon sa kanilang mga ipinaglalaban noon mula pa nung Duterte administration. And hanggang sa panahon ni President BBM, sa current administration, unti-unti nilang napapatunayan yung kanilang mga sarili. Bakit kamo? Nakakulong na si Duterte. Aray ko. Si Kibuloy na sinasabing untouchable. Saan ba si Kibuloy ngayon? Aray ko. Hindi ba nasa piitan, mga kababayan? So, para bang nagigilty ako minsan na ito yung mga tao dati na siniraan ko eh. Na akala ko ito yung salot sa bayan. Pero ngayon, mga kapatid, nakikita ko na ngayon, kung sino po talaga yung totoong may malasakit sa ating mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, itong ganitong mga ginagawang pagbisita ni Senator Risa, mga kapatid, sa mga lansangan ng ating bansa, ito po'y kusang loob niya, mga kababayan. And wala pa naman tayong nababalitaan na may ambisyon itong tumakbo sa 2028 sa mas mataas na posisyon. Di ba? Technically, mga kapatid, kung babasahin natin itong ganitong mga ginagawa ni Senator Risa ngayon, ito po'y para talaga sa kapakanan ng ating mga kababayang mga mahihirap. Na kung saan sa pamamagitan nitong ganitong pagbisita ni Senator Risa, napapakinggan yung kanilang mga hinaing. And never pa akong nakakita o nakapanood ng video sa mga ganitong lakad ni Senator Risa Hontiveros, kung saan, mga kababayan, puro pamumulitika at puro paninira sa gobyerno yung kanyang ginagawa. Kung tutuusin, mga kapatid, mas may karapatan si Senator Risa na gawin yung mga ganyang bagay dahil unang-una, mga kapatid, anti-Marcos tong mga to eh. Dahil ito po ay mga dilawan. Pero never nating nakita na bumababa sila sa lansangan, at ginagawa yung mga bagay na ginagawa nitong ating walang kwentang vice presidente. Aray ko.
Di ba? Kung titimbangin natin mga kababayan, no? Mas matimbang, in my personal opinion, mas matimbang sa akin itong si Senator Risa. Bakit kamo? Mga kabatid, hindi siya gumagastos, hindi siya nagwawaldas ng pera, no, na galing sa buwis ng mga Pilipino. Oh, 'di ba? Samantalang itong si Sara Duterte, mga kababayan, pag-alis pa lang nito galing sa kanyang opisina, automatic na mga kabatid, pumapatak na ang milyon-milyong tawag dito, metro, no, sa kaban ng bayan. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Kanina ko lang na-realize to eh. Kasi nga parehas dumaan to sa feeds ng aking Facebook. Sabi ko, ang laki pala ng pinagkaiba talaga nitong dalawang opisyal na ito. No? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kung itong si Sara, matino lang yung pag-iisip nito. Aray ko. Kung nasa tamang katinuan lang ito, mga kapatid, pwede niyang i-maximize yung Office of the Vice President para sa kanyang pangarap sa 2028. Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kaya double time itong mga bayarang mga trolls at tawag nito, trolls at mga vloggers si Sara Duterte sa pag-promote sa kanilang puon na si Sara Lustay. Alam niyo kung bakit double time sila mga kapatid? Dahil humihina po, no, ang suporta ng taong bayan kay Sara Duterte. Aray ko. Yung mga pinopost-post nila sa Facebook, mga kababayan, yung mga survey-survey na si Inday daw yung choice nila. Aray ko. Mga kapatid, yung mga yan, edited yan. No, mga crafted yan na mga video, mga kababayan, or mga interview nila sa ating mga kababayan. At pansinin nyo yung mga ini-interview nila, no, yung pinagmamalaki nila na si BP Inday daw yung top choice ng mga Pilipino. Yung mga ini-interview nila mga kapatid, puro mga kababayan nating mga mahihirap lamang. Aray ko. Diba? Puro mga kababayan natin mga mahihirap lang. No? Hindi nila kayang umakyat sa sa middle class at mag-interview ng mga kababayan natin na kung sino ba yung gusto nilang tumakbo sa 2028. Hindi nila kaya. Bakit kamo? Mga kababayan, no? Yung sa middle class kasi, no? Medyo aware na mga kapatid. No? Yung mga kababayan natin nasa middle class medyo aware na sa totoong pagkatao nitong mga Duterte. Aray ko. Oh. Kaya ayaw nilang mag-aksaya ng oras, no, sa mga kababayan nating nasa middle class. 'Di ba? Kasi alam nila kung ano ang magiging sagot, no, sa kanilang mga itatanong. Ngayon, ang pinupunterya nila mga kababayan is yung mga kababayan nating mga walang alam sa totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Aray ko. Sa mga susunod na araw, i-content natin yan mga kapatid. No? Kasi ang dami ko talagang nakikita mga propaganda nila ngayon, especially sa TikTok. Ang dami ko talagang nakikita mga propaganda nila ngayon mga kababayan. Na kung saan pinapakita nila na si Sara Duterte daw ang top choice ng ating mga kababayan. Pero pag ipo-profile mo yung kanilang mga ini-interview mga kabatid, Aray ko. no? Puro mga kababayan lang natin na walang alam. 'Di ba? Iisang lugar lang yung kanilang iniikutan paulit-ulit. Aray ko. 'Di ba? Iisang lugar lang mga kababayan. Hindi nila kayang pumunta sa ibang lugar, no? Dahil mga kabatid, lalo na sa mga lugar na kadalasan mga nasa may mga pinag-aralan na yung mga yung mga nakatira, hindi nila kaya pumunta doon. Bakit kamo? Aware na kasi yung taong bayan sa totoong pagkatao nitong mga Duterte. Kaya ngayon, dinadaan na lang nila sa mga putol-putol nila na mga clip, no? Galing doon sa kanilang kalye survey di umano.
Aray ko. Diba? Tandaan nyo mga kababayan, bawat labas nitong ni Sara Duterte mga kapatid, pumapatak ang metro ng Kaba ng Bayan. Oh. Tapos ang gagawin lang niya, no? Hindi niya pinapakinggan yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Puro lang siya pa video-video, no? Puro lang paanggulo siya para makunan siya ng magandang shot ng kanyang mga vloggers. Aray ko. Yan po yung totoo dyan mga kababayan. Tingnan nyo to. Di ba? Oh. Kunwari, simple lang. Kamay dito. Kamay doon. Mamaya pag akyat yan sa entablado, gagawin niyang pulutan ang administrasyong Marcos para bumango yung kanyang pangalan. Aray ko. Di ba? O, kita nyo yan mga kababayan. Pagkumparahin nyo to mga kapatid. Oh, ginagamit pa niya yung bata dito. Oh. Aray ko. Tignan nyo naman mga kababayan. Sobra-sobrang proteksyon, no, ang ginagawa ng kanyang mga staff sa kanya. Oh, hinarangan talaga para hindi siya mahablot. 'Di ba? Oh. Tingnan niyo naman dito sa kabila kay Senator Risa mga kapatid. 'Di ba? Makikita mo dito, open. Walang mga humaharang-harang, walang mga kung ano-anong kadramahan. Nakikisalamuha si Senator Risa, no, sa ating mga kababayan. At ito po ay hindi po talaga ito literal na organized na programa. Oh. 'Di ba? Tingnan niyo yung setup mga kapatid, nasa gym lang. 'Di ba? Labahin ko, iniwan ko para makapunta sa iyo. Kasi itong si Senator Risa kasi pag bumaba kasi sila, no, sa mga lugar, no, kung saan marami pong mga kababayan ng mga mahihirap, pag bumaba sila, ang sadya talaga nila is pakinggan yung hinaing ng ating mga kababayan. Wala nang mga security. No, walang ganyan. Oh, 'di ba? Samantalang dito kay Sara mga kapatid, tignan niyo naman. Pagod na tong mga gwardiya niya. Oh, ito balik na dito banda. O, 'di ba? Kita niyo 'yan. Pagod na tong mga babae pa 'yan, ha. Hindi man lang siya nag-request na, oy, mga lalaki ang gawin yung harang diyan para hindi ako malapitan ng mga hinayupak na mga mahihirap na to. 'Di ba? Babae pa talaga mga kababayan, no. Oh. Tapos kinuha niya yung bata. Oh, syempre, 'di ba? Para sabihing mapagmahal daw sa mga kabataan. Pero pag akyat sa stage, pinakita ba dito? Hindi na yata pinakita eh. Yung mga ganitong senaryo kasi mga kapatid, basang-basa na natin yan kung ano yung susunod na gagawin ni Sara dyan eh. Di ba? Pag binigay na sa kanya yung mikropono mga kababayan, panigurado na yan. Aray ko. Si BBM na ang gagamitin niyang pulutan dyan. Aray ko. Diba mga kapatid? Yan lang naman. No? Napansin ko lang kanina. Actually, wala talaga sa plano ko na mag-content pa ngayon dahil pagod na nga ako kanina. Pero yun nga mga kapatid, nakakalungkot lang na habang habang gumagawa itong si Sara ng kanyang mga propaganda, pera ng taong bayan, no, yung kanyang ginagastos, yung mga buwis na binabawas sa mga sahod ng ating mga kababayan, yun yung nilulustay ni Sara para pambayad mga kapatid, no, dito sa kanyang mga vloggers, mga trolls na kasama. Aray ko. No, dito sa mga bodyguards niya na tagi-ilang daan yan. Aray ko. Diba? Siyempre, hindi lang naman yan basta nabubulol ako. Hindi lang naman yan basta pasasahurin lang yung mga security guard na yan at itong mga vloggers nila. Kailangan mo rin talagang pakainin yan. Oh. Kaninong pera ang ginagamit nila? Pera ng Kaba ng Bayan. Aray ko. Diba? Yan ang masaklap mga kapatid. Ginagamit niya
ang mga perang pinaghirapan ng mga Pilipino para lang sa kanyang ambisyon sa 2028. Samantalang dito, alam nyo ito, magpahanggang ngayon mga kababayan, marami pa rin mga nalaso ni Duterte na mga kababayan natin ang galit na galit dito at paulit-ulit sila doon sa mga PhilHealth na issue ni Senator Risa na matagal naman na yung natapos. No, mga recycle na mga allegation dahil ito kasi mga kapatid, kahit sabihin natin mas popular si Sara Duterte kumpara kay Senator Risa, pero this coming 2028 mga kababayan, no, kinakabahan ang mga Duterte sa posibleng plano ni Senator Risa, no, sa darating na halalan. Bakit kamo? Ngayong senador pa lang siya mga kapatid. No, napakulong na nila si Duterte. Napakulong na nila si Kibuloy. Oh. Nasawata na nila yung mga naglalakihang mga illegal na negosyo ng pogo dito sa Pilipinas. Oh, kaya itong sila Sara Duterte, double time sila mga kababayan. Double time sila. No, bayad sila ng mga trolls para siraan itong si Senator Risa dahil mga kabatid, no, hindi kasi nila mabasa kung ano ang tumatakbo sa utak nitong ni Senator Risa sa 2028. No? Kinakabahan sila na baka mamaya yan biglang magdeklara o tatakbo ako bilang vice presidente or presidente. Diba? Malaking balakid ito. Halimbawa lang, swertihin si Sara sa pagka-presidente. No? At makapasok bilang vice presidente itong si Senator Risa. Mga kababayan, ito ang magiging tinik, no, sa lalamunan ni Sara Duterte. Aray ko. At kayang-kaya talagang pabagsakin ni Senator Risa itong si Sara sa 2028 kung tutuusin lang. No? Ganito lang to si Senator Risa mga kababayan, pero kung titignan nyo yung kanyang track record mga kapatid, no? Biruin mo, napakatigas, no? Pader na yung binangga niya, pero mga kababayan, natibag yung pader. Aray ko. Ngayon, no, yung pader na sobrang tigas, no, sobrang solid noon. Ngayon mga kapatid, nandun na. 'Di ba? Nakakulong na, no, sa The Hague, Netherlands. Aray ko. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, huwag kayong maniwala diyan sa mga propaganda na pinapakalat nila sa social media. No, top choice daw ng mga Pilipino ngayon si Sara Duterte. Mga kapatid, hindi totoo 'yan. No? Pag wala kang alam, madadala ka talaga sa mga propaganda nila. Kasi nga, yung ginagamit nila is yung mga mahihirap. Dahil yun lang din naman talaga ang pwede nilang mauto. No? Pagdating na sa mga pinag-aralan na mga kababayan natin, 'di ba? Pagdating na sa mga middle class, no, na mga kababayan natin, hindi na nila kayang pasukin or hindi na kayang lusubin 'yan ng kanilang mga vloggers. Bakit kamo? Siyempre aware na nga sila sa totoong pagkatao nitong mga Duterte. At hindi papasa yung mga propaganda nila mga kababayan. Talagang durog na durog sila, no, sa ating mga ibang mga kababayan na may mga pinag-aralan. Kaya ang tinatarget nila talaga mga kapatid. Pansinin nyo, no? Pansinin nyo. Maghanap kayo ngayon, no? Kung anong oras nyo man or anong araw nyo man napanood itong vlog kong to. Pansinin nyo mga kapatid, lahat ng ini-interview nila na si Sara yung sinisigaw, puro mga kababayan nating mangmang. Aray ko. Puro mga kababayan nating mga mahihirap na wala talagang pakialam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Kasi nga mga kapatid, kung makikialam pa sila, makikisakay pa sila sa mga issue ngayon na kinakaharap ng ating bansa, 'di ba? Maiistorbo yung kanilang mga hanap buhay. Kaya doon pumapasok itong mga mapagsamantala, no, na mga trolls ni Sara Duterte. Yung
Yan po ang totoo dyan, mga kababayan. May nakita na ba kayo, no? Na in-interview nila, no, na mga tawag nito, may mga trabaho sa Makati or mga nag-uopisina sa Makati. May napanood na ba kayo? No? Na mga ganong klaseng mga tao yung ini-interview nila? Wala, mga kababayan. Aray ko. No, wala talaga. Ang kaya lang nilang pasukin, mga kabatid, yung sa mga na lang, doon lang sa mga tawag nito, sa mga tabi-tabi, sa mga bangketa, no? And ito, mga kabatid, yung kanilang mga ina-upload, puro pa mga putol-putol. Aray ko. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya hindi nila ma-upload ng straight yung kanilang mga nire-record na video dahil baka mas marami talaga, no? Ang may ayaw kay Sara Duterte. Oh, 'di ba? Mas marami. Kaya ang ginagawa nila, pinuputol-putol nila yung mga clip na kung saan si Sara yung mga top choice. O ngayon, mga kabatid, may bago na naman silang pakulo. Sino daw ang gusto nyong ma-impeach? Si Sara o si BBM? 'Di ba? Yung mga ganyan, sa mga hindi nakakaalam natin, mga kababayan, na medyo naninimbang pa kung sino ang susuportahan sa 2028. Yung mga ganyang propaganda na ginagawa, no, ng mga vloggers si Sara Duterte, mga kabatid, hindi po totoo yan. Oo. Hindi po totoo yan. Yan po ay mga scripted at edited na, mga kababayan. Oo. Totoo yung mga taong ini-interview nila. Pero mga kabatid, hindi po yan talagang sinasabi na si Sara Duterte na, no, ang llamado sa 2028. Hindi po yan. Puro lang mga cut yan, mga kababayan. Pinagtagpi-tagpi lang nila, no, yung mga na-interview nila na si Sara Duterte yung sinisigaw para magmukhang llamado si BP Inday nila. Aray ko. Diba? Anyway guys, hanggang dito lang po itong video na ito. Dapat maikli lang to Inabot tayo ng 27 minutes. Diba? Gusto ko lang ipakita sa inyo to, mga kapatid, kung ano ang pinagkaiba nitong dalawa. Itong isa, gumagastos ng pera ng kaban ng bayan para lang bumango yung kanyang pangalan. Aray ko. Itong isa naman, totoong malasakit po yung kanyang pinapakita. No? Siya po ay bumababa sa mga lansangan, no? Nare-recognize niya yung ating mga kababayan. Kasi itong si Senator Risa, in fairness kay Senator Risa, mga kapatid, ito po ay matikulosa, no, na klaseng babae. Pero mga kababayan, pagdating na po, no, sa tawag nito, pagdating na po, mga kapatid, sa hinaing ng ating mga kababayan, wala siyang pakialam, no, kung ano yung amoy mo diyan, kung amoy isda ka. Amoy, alam mo yun, amoy higaan ka pa. Aray ko. Wala siyang pakialam, mga kapatid. Yayakapin ka niya kung gusto ka niyang yakapin. Or kung gusto mo siyang yakapin, mali pala. Yayakapin ka niya kung willing kang makipagyakapan sa kanya. No? Wala pong maraming arte ito si Senator Risa. Unlike dito kay Sara Duterte, mga kababayan, kita niyo naman yan. Diba? Kitang-kita, mga kapatid. Oh. Ito para sa mga fan dyan, baka sabihin, may mag-comment dyan gusto mo lang i-promote si Senator Risa dahil bayad ka dyan Aray ko. Diba? Kasi ganun pa naman yung mga DDS mag-isip, mga kababayan. Bayad ka Aray ko. Mga kabatid, sa totoo lang, regardless kung anong posisyon ang tatakbuhan ni Senator Risa by 2028, no, isa po talaga ito sa nasa listahan ko na iboboto. Kung tatakbo pa rin siyang senator, no, by 2028, number 1 akong boboto dito, mga kapatid. Bakit kamo? May napatunayan na 'Di ba? Hindi niya kailangang gamitin si PBBM, hindi niya kailangang araw-arawin, siraan si President BBM para lang bumango yung kanyang pangalan. Mga kababayan, tignan nyo na lang kung ano po yung mga achievement na nagawa nitong ni Senator Risa Hontiveros.
Compare naman mga kapatid dito kay Sara Duterte. Oh. Ito mga kababayan, literal. Puro lang paglulustay. Kaya nga Sara Lustay ang pangalan nito eh. Aray ko. Diba? Kasi puro lang paglulustay sa pera, no, ng ating mga kababayan yung ginagawa ni Sara Duterte. Sa totoo lang mga kapatid, anti-poor itong mga Duterte. Sa mga hindi nakakaalam, anti-poor itong mga Duterte. Tignan nyo, yung biktima ng tukhang ni Digong, hindi ba mga kababayan, puro mga mahihirap? Real talk lang, puro mahihirap. Oh. Tignan nyo kung anong ginawa ni Pulong dati mga kapatid dahil hindi napagbigyan, no? Sa kanyang hindi napagbigyan sa kanyang kagustuhan doon sa loob ng bar. Oh. Anong ginawa niya doon sa Bugaw? Doon sa kawawang Bugaw na, 'di ba? Naghahanap buhay lang naman. Oh. Anti-poor tong mga Duterte na ito, mga kababayan. Kaya kayo mag-isip-isip kayo. Timbangin nyo. Huwag kayo basta-basta maniwala porkit nakapanood kayo ng mga video sa TikTok na si Sara lagi yung panalo sa mga survey-survey nila. Ang una nyong isipin, sino ba? Kanino bang tao yung nagsusurvey? Oh, yun dapat ang tanong. Oh. Kaninong tao ba yung nagsusurvey-survey dyan, yung mga nagtatanong-tanong dyan? Oh, pag sinabing vloggers ni Sara Duterte, matik na yan mga kapatid. Walang gagawin yan, no? Kundi mag-edit ng mga video na papabor kay BP Inday nila. Yan talagang gagawin ng mga yan. Ay nako, huwag kalimutang mag-subscribe mga kababayan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at paki-like na rin ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.